Ayan, pwede ba natin ipakita yung number 2 natin? Ayan. Oho. Ayan. Okay, kailangan ma-realize natin na yung matris ng babae, sinlaki lang talaga rin ang kamao. Mhm. Imagine, Miss Cheryl, no? Ang matris ng babae, sinlaki ng kamao, pero kaya niyang magkasya ang bata sa loob. Oo, mas malaki pa. Yan, eh. Nasi-stretch yung Oo, yung nai-stretch uterus. Oo. Oo eh. Mhm. Ngayon, yung matris na yan, may layers yan, may layer. Mhm. Siyempre, yung innermost layer at saka outermost layer. Yung outermost layer, ang tawag doon, mucosa. Rather, innermost, mucosa. Yung outermost, serosa. Mhm. At yung gitna niya, muscle mismo. Mhm. Ayan. So, kung titingnan natin yung picture number 2, ito yung sample ng serosal tumor o myoma. Tumubo yung bukol doon sa outermost layer. Mhm. Mhm. Hindi nagdudugo yan kadalasan. Mhm. 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 Yan. But if we look at picture number 3, Okay. ayan. Yung picture number 3, Miss Cheryl, ha? Hayaan mo tapusin ko lang itong Go ahead, pictures Doc. natin, ha? Yes. Yung picture number 3, kapag tumubo yung myoma doon sa mucosa, that means sa loob o inner lining ng matris, yan, pwedeng duguin yan. Kasi nga, nandun na siya halos sa kaloob-looban. Ang maganda, kung tutubo yung myoma sa labas ng matris, pero nakalawit lamang. Yung pedunculated. Yun makikita nyo doon sa picture number 3. Paikot-ikot lang siya. Kaya may mga ibang pasyente magsasabi sa akin, Dok, bakit yung bukol ko na myoma naglalakad? Minsan sa kaliwa, minsan nasa kanan, minsan nasa taas, minsan sa baba. Ibig sabihin, para siyang saranggola. May lawit lang siya at palakad-lakad siya. Pero hindi delikado yung pedunculated myoma. Ayan. And last but not the least, kung mamalasin naman, may myoma na tumubo doon sa kwelyo ng matris, ay, yan, isa rin yan sa malaking problema. Pwedeng duguin ka, pwedeng napakasakit, at may mga discharges pa. So, yan ang mga myoma, Miss Cheryl. Mhm.